nga po na sabi sa awit 133:1, napakaligaya at kahanganga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Amen. Lahat po ba ay masasaya ngayong araw na to? Kasi tayo ay sama-sama, nagkakaisa at tunay na kagandang pagmasda namin po ba? Lalo na kapag tayo ay sama-samang pumapalakpak at sama-sama na naghahandog ng pagpupuri sa ating Diyos. Amen! Bigyan naman natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Oy! Yung malakas na palakpak sapagkat ang ating papupurihan ay Diyos na mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen ba mga kapatid? None other than our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords of our lives. Amen! Hallelujah! Ayan, so habang tayo po ay tumutugtog yung ating mga instrumentalist, I would like to each one of us to roam around and batiin po natin, minsan pa yung mga kapatid po natin. Alam mo ko, hindi pa po natin sila nababati lahat. Tama ba? Sige pa, tayo po yung magbatian. Habang tumutugtog ating mga musicians. Hallelujah! At sumasayaw mga backup dyan. At ang ating dancers dito. Hallelujah! Let's declare the goodness of God.
Mag-awitan tayo. Papuri! Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, mag-awitan tayo. Yes, Lord! Kami sama-sama nga awit ng pagpupuri at pagsamba sa iyo. Ay nasama-sama. Ay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumaya sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisig. Hallelujah! Amen! Tayo na! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Yes, Lord, Ikaw lamang nag-iisang Diyos na patuloy naming aawitan, sasayawan at pupurihin. Dadakilain habang kami nabubuhay, Lord. Bisan pa. O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at mag-iwan sa ating sabay-sabay, sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw. Hallelujah! Tayo na sama-sama na umawit ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Pumalakpak, palakpak, umindak, lumundag, at humiyak. Pumalakpak, gawin natin. Umindak, lumundag, hiyaw, at humisan pa. Pumalakpak, umindak, lumundag, at for the last time, pumalakpak. Palakpak sa Lord. Umindak, lumundag, at umiyak. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na mag-awit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na mag-awit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Yes, Lord! Ikaw lamang nag-iisang Diyos ng aming buhay na patuloy naming sasambahin, Lord. Kaya naman, Lord, tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba. Hallelujah! Palakpak sa ating Diyos sa buhay, mga kapatid. Yes, Lord. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, simula lang natagpuan natin ang ating Panginoong Hesus, naranasan na natin yung maraming bagay. Amen ba? Is that only just like that we are saved? But we experience
the benefits of the cross, the benefits of salvation. And one of those is this privilege na mapapurihan siya. Na patuloy siyang mapasalamatan sa lahat-lahat ng mga bagay na ginawa na niya, ginagawa, at patuloy niya pang gagawin habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Kaya nga naman, sa susunod po natin mga awitin, patuloy po nating alalahanin kung papaano tayo naligtas. Kung papaano ikaw, ako at tayong lahat ay nandito ngayon na umaawit ng papurit pagsamba sa kanyang kadakilaan. At patuloy nating hanapin ng ating Panginoon sa araw-araw ng ating buhay, na kung ano man yung ginagawa natin, patuloy natin siyang kausapin, patuloy nating tawagin ang kanyang kabanal-banalang pangalan, sapagkat dun naman talaga lang natin mararanasan yung kaganapan, kakompletohan, kapayapaan. Hallelujah. Yes, Lord. We are here worshiping your name. Ang tinig mo ang aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo sa aking laan. Sa puso at damdamin, ika'y nananatili. Alay mo pag-ibig.
Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natapuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natapuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya ko. Natapuan ang binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natapuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Patuloy ka ba luwalhati, Ama, sa aming pong mga papuring awit, sa buhay na ito, sa pusong ito, nang nais itibok ay yung pangalan mo lamang, Lord Jesus Christ. Gamitin mo ang aming pong mga buhay na banal mong tahanan, daluyan ng awit ng pagsamba. Ang puso ko'y natutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo. Ikaw ay mapasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo. Ikaw ay mabastan, makalikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinag. Daluyan na
po, patuloy natin parinig sa Lord ang ating mga buhay na umaawit. Come on. Without instruments, one more time, people of God, loobin mo. Lord, naririnig mo ang tinig ng iyong bayan na patuloy na umaawit ng papurit pagsamba naghaling sa aming mga puso. Kaya Lord, patuloy kaming aawit sa iyo na may pagpapasalamat. Sabay-sabay natin minsan pa, loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Naluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa, loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos. Ngayon at kailanman. Yes, Lord. Patuloy ka maghari, Panginoon, sa aming mga buhay. Habang kami patuloy, Lord, lumalakad sa iyong katwiran. Karapat-dapat ka lamang itaas. Karapat-dapat ka lamang papurihan. Karapat-dapat ka lamang sambahin, Ama. Pasalamatan, Lord. Come on, church. Let's worship our God. Patuloy tayo magpasalamat sa lahat ng ginagawa niya sa ating mga buhay. Hallelujah! We adore your name. We bless your name. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. We thank you, Lord. Salamat sa iyo sa pag-ibig mong lubos. Hallelujah, Lord. Come on. Let's not stop worshiping the Lord of Lords and the King of Kings of our lives. None other than Jesus Christ. Hallelujah. Who was, who is, and is to come. Hallelujah. We adore you, Lord. We worship your name. We bless you. We worship you. We adore you. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Patunay, O God, sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat, O Diyos, ang katagumpayan on this Sunday worship service. Lord, sa likod mo pong gagamitin, hiding behind your cross, and let the divine revelation flows in His lives towards your people, and make our heart receptive for that word
that double-edged sword that will penetrate the dividing part of our soul and the spirit, bone and marrows. Salamat, Panginoong Jesus. To you again, the glory, adoration, thanksgiving. In Jesus' name, all the people of God says this afternoon, Amen. Palakpak sa atin, Diyos sa buhay. Hallelujah! You are amazing. You are so loving. You are so caring forever and ever. You are so beautiful. You are so powerful. You are so wonderful forever and ever. You are amazing. You are so loving. You are so caring forever and ever. You are so beautiful. You are so powerful. You are so wonderful forever and ever. You are amazing, God, forever and ever. Your faithfulness, O Lord, beyond our comprehension. You demonstrate your love by offering your blood. You died and rose again to give us life again. You are amazing, God, forever and ever. Your faithfulness, O Lord, beyond our comprehension. You demonstrate. Yan, praise the Lord. So, meron po bang ngayon lang po na nakadalo dito for any first timer? Yan. Wala naman po. Second timer, siguro meron. Yan. Praise God. So, by the way, next Sunday na po ang ating Father's Day celebration. Oh, yan. Excited na po ba lahat ng tatay ng tahanan? Lahat ng mga ama? Yan. Lahat po naman may asawa. So, this coming Sunday, after the service, dun po tayo pupunta sa Kiwanis Park. Why Kiwanis? Because of the parking is malaki po doon ang space. Because if sa Candy Cane po tayo, pag-alis po natin dito, because Father's Day yon, on that time, puno na po ang parking area doon. At magpapaikot-ikot po tayo bago tayo makakita ng spot. Whereas in Kiwanis, ilan lang po mga tables doon na naandun na pwede ma-occupied. So, meron po tayong advance party na agad doon, na pagpunta natin doon, kakain na lang po tayo. Yeah. So, may mga group po, ilan po mga tao na pupunta doon, magpe-prepare na po sila ng kanilang pang-lunch po natin. Of course, kung may gusto po kayong dalhin anything, welcome. Pwede po mag-potbest tayo doon. Pero of course, ang church po nag-prepare natin iawin. Anything na dadalhin niyo po something special para sa mga tatay ng tahanan. Yan, sama-sama po at ating pong pagsalusaluhan doon. You can invite your friends as well. So, pagkatapos po, targa na po tayo doon. Ayan, praise God. So, today is the second Sunday of the month of June. Okay, sino po dito mga June's bride? Yan. Uy, sino Grace, June? Sino pa dito mga June's bride? Uy, si Marlon. Kaya pala, natitindi ng mga June's bride na to. Happy anniversary sa inyo lahat. Mga month of June. Meron pa po ba dito? Uy, si Dexter. June's Day, pambira. Antindi mo. Albert, ikaw? Malapit na pala. Malapit na. Next June. Yeah. Praise God. So, divine manifestation of God's presence. Do you remember the text that I used and mentioned last Sunday in the book of John, chapter 14, verse 21, that he who has my commandments and keep them
He's the one that who loves me. At sinabi doon, I will reveal, manifest myself. I-reveal ko ang sarili ko sa kanila sa mga nagkikip ng aking commandments. So napakasimple po ng condition na ibinigay ni Jesus para i-reveal ang kanyang sarili sa atin. It is easier for us to realize by the power of the Holy Spirit na malaman natin tayo nagkulang, nagkamali, nagkasala, at we need a Savior. And we accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Yes, we do have salvation. Tanggap na po natin yon. But in reality, iba yung narinig because ang pananampalatay bunga ng pakikinig salita ng Diyos at iba din po ang naranasan. So I want you to as well to experience, to encounter Jesus like everybody does. And those people that who experience Jesus, they're the one that who makes a difference. Remember those people that I cited last week, si Abraham, si Isaac, si Moses, si Esther, those are people na naka-experience ng personal encounter sa Panginoon. Just one man, and they write their own history. They write their own history. Mayroon po silang legacy na iwan. Bakit? Because those people are the one that who experience God in a personal way. It's easier for us to hear the message to worship God, but iba yung ikaw mismo na makikita mo, maramdaman siya, mararanasan mo siya na ikaw ay nakipag-usap at nakipag-usap sa iyo. Remember, there's a joy for those people that who pray. Because once you pray, masaya ka because nakuusap mo ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. If you don't pray, nawawala sa iyo ang joy. And that is the truth. Ang mga taong hindi nanalangin, tamad manalangin, nagiging malungkutin. At pag naging malungkutin ka, napapalayo sa iyo ang biyaya. Sa halit na grasya, ang napupunta sa iyo ay disgrasya. So we need to pray, and once you pray, isipin mo, nakausap mo ang hari. Di ba, na-cite ko din sa inyo last Sunday, na nakausap mo kung sino mang presidente, artista, nakasama ko siya, nakasama ko pa nga sa bus, sa train, sa aeroplano, nakatabi ko pa nga, nagpa-picture pa nga siya sa akin. Yun. Di ba? Sabay post. Ikinikwento mo because you have a personal encounter with them. At nakita mo, ay sila pala, ganun pala itsura niya, no? Yeah. So, nagiging masaya ka, naikwento mo sa ibang tao. Pero pag nag-pray, nanalangin ka, nagiging masaya ka ba't naikwento mo si Jesus sa ibang tao? So, bihira mo na ikwento yan. At kalimitan, baka nga nahihiya ka pang ikwento yan. Kasi, once you pray, you will gonna experience God and God will gonna reveal Himself to you. And only those people that who pray, God reveal Himself. Because in the atmosphere of prayer, that's the only time that God will reveal Himself. Ipinapakita ng Diyos kung ano siya at ang pagiging Diyos siya sa atin. So, gusto niyo po ba makaranas ng matinding revival dito po sa ating city? Those things what we heard, that we see, even the news, even actually yesterday, it's so windy, so dusty, di ba? Grabe yung usok galing po sa wildfire. Pinag-pray niyo po ba yung wildfire na yon? O baka pinag-pray niyo, Lord, sana may mag-abot na may nagbabarbecue doon, padalhan ako. We need to pray. It is all of those things. God is knocking in our city. God is not knocking in our hearts. Those people that we see while we're walking in the road. Those people na naglalakad, nagkuba na sila, na ganyan na sila sa kalsada. And sometimes we call them zombie. Pero, alam niyo ba kung anong pinagdaanan nila? Alam niyo ba yung mga personal background nila? Bakit sila naging biktima din sila po ng pagkakataon? Sabi ng iba, pinagkaitan ng panahon ng pagkakataon. Gusto ba nilang maging ganun? Gusto ba nilang maranasan yun? Whereas, pag may first time ko makakita dito sa Canada, na kung saan, pag mayroong nanigarilyo at may natin ng sigarilyo sa floor, they will gonna grab it at hanggat mayroong pong titis pang natitira, kanila po itong ini-smoke. Bakit? Mahal ang sigarilyo. Ay, dito kung magkano ba ngayon? Hindi mo alam. Sabi mo sa akala ko'y alam mo. Di ba? So,
Nakakaawa talaga po mga taong yun. And those people na marami tayo, please wag po tayo maging judgmental sa kanila. Please wag po. Dapat po tayo, palitan po natin ito ng awa. Paano kung tayo ang nasa sitwasyon nila? So all of those things na nakikita, ano niyo po when I was in Vancouver, Brother Romel threw me around doon po sa Hastings Street. Ako po sobrang awa. Ang dami mga homeless, doon na sila tumutulog, nagtuturok, and everything, drugs, everything, doon. Nakakaawa. Why are those things happening in our city? God is knocking at the door of our city. The question is, did you hear it? Did you feel it? Minsan nine-neglect mo lamang. Minsan hindi mo pinapansin. Minsan we're so judgmental. And another thing is, if you heard someone na kung saan makikita mo, nawala na sa iglesia, hindi na siya attend, ano ka nangyari sa kanya? O even your prayer life. Sometimes sa buhay niyo, you feel so dry. You don't have any passion anymore to attend life group. You don't have any passion anymore to pray, to worship. Sino nakaranas na ganong klaseng bagay na tipo bang nagiging rutina? There's something lacking in you. Ginawa mo na ang lahat. Pero bakit ganun? Kumain ka, nagtrabaho ka, tutulog ka, manonood ka ng TV, but there's still dryness in your heart that you need something na maranasan mo. You lack the presence of God in your life because the treasures of this world cannot satisfy the hunger heart. It can't. Despite you can travel all around the globe, despite you can go in different cities, beautiful cities, but if you doesn't have the presence of God in your life, you are still dry. And we need the presence of the Holy Spirit in our lives. So, sinabi ng Lord sa Jeremiah 29:13, God promises us, you will seek me and find me, and when you seek me with all your heart. You will seek me and find me kapag hinanap niyo ako ng taos sa puso niyo. So, have you ever wondered if it is possible to get God's attention and attract His presence? Naisip niyo ba yon na one time sa buhay mo, may sitwasyon mo ngayon na ma-attract ko kaya ang presensya ng Diyos sa gagawin ko? Sa pagtugtog, sa pakanta, sa pag-attend, ma-attract ko kaya kanyang presensya. And for those people that looking for something, di ba, ang ginagawa nyo, you dress properly, nagpapamungo ka, nagtututbrush, nanliligo, and everything. Bakit? Kasi maaaring ikay may gusto mong ma-attract sa iyo. Di ba? Kaya ikaw ay lagi nagsusuot ng tuxedo. Di ba? Laging tidy up ka. Di ba? Daig mo pang executive, senador. Di ba? Pero bakit kaya laging nagsusuot ng ganyan? Kasi para ma-attract lalo sa kanya. Subukan nyo kayo isang linggo kayo huwag kayo manligo. Isang linggong hindi kayo mag-toothbrush. Matara kaya ang katabi mo kahit asawa mo? Kahit ganong kamahal mo yan, sinasabi ko sa iyo. Pag isang linggong hindi nag-toothbrush, hindi isang linggong nagligo, ay ewan ko naman. Di ba? So, paano ma-attract ang Diyos sa buhay mo? Anong gagawin mo? What will God do then to attract the presence of God in your life? If those people, ordinary people, attract God, can we attract God as well? Can God still will respond in our efforts? Maliwanag po Jeremiah 29:13. Whole heart. Kapag taos mo sa puso mo, ma-attract mo ang presensya ng Diyos. And if it is possible, then why don't we spend more time? Spend more time to attract God and welcome His presence. So, God's Word establishes clear principles regarding His presence. So, there are things that we need to prepare for and welcome the presence of the Lord. Things like prayer, fasting, worship,
broken, contrite spirit. Those are those things that we can prepare to attract the presence of God. But there are also things that withdraw the presence of God in our lives. May mga bagay po na nag-withdraw ang Diyos sa atin kung bakit hindi mo siya maramdaman. Sometimes you will kind of question God, Lord, where are you? Sometimes, Lord, I've been praying for this guy for so long. But still, Lord, parang hindi kita maramdaman. There's nothing wrong about God. I think something wrong is not about God. Something wrong is in our hearts. Because God is looking for a contrite and broken spirit. Is there hungerness for more for Him? Meron bang hungerness sa buhay mo? So, be with me please in the book of Revelation chapter 3, verse 20 to 21. And this verse is so familiar for each and every one of us. It says, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come in him and dine with him, and he with me. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, and I also overcame, sat down with my Father on His throne. May the Lord be the one to bless His word. Tayo po manalangin. Spirit of the living God, indeed, Lord, you are welcome in this place. Continue, Lord, to saturate this place with your presence, with your power. Fill, Lord, our hearts to know you, to experience you in a mighty and biblical way. Come, Lord, take over this place. Lord, invade us right now. Invade our hearts. Remove those stony hearts, Lord, and give us the hearts of the flesh so that we can absorb more of your words today. Salamat po, Panginoon. To God be the glory in Jesus' name. Amen, amen. Palakpan po natin si Jesus. In this verse, God told us one thing. He is always knocking at the door. Kumakatok po siya. The door symbolized ng ating puso. Hindi po siya basta nagbe-break in, winawasak ang pinto para pumasok siya. Hindi po ang ganun ang Diyos. Siya po ay humihingi pa ng pahintulot. Kumakatok po siya. Bakit pa kasi kakatok siya? Pangaluman lang sa atin di ba? Because remember, in the book of Genesis chapter 1, chapter 2, God gave us the free will. Yung free will na yon, tayo ang nagde-decide whoever you want to control our lives, whoever sitting at the throne of your hearts is the one that will rule and reign, and your action will be revealed according to your action. Marireveal kung sinong sa iyong puso. At dito, you will notice God is knocking. Sino mang nakikinig? Maraming nakikinig. Maraming pakinig. But still, people doesn't respond. A lot of people hear the message and even lead them to the prayer of acceptance. But still, the question is, where are they? They remain as what they are because the prayer that they utter is not so sincere. If there is seriousness in that particular prayer, definitely mayroong hunger sa puso nila. Because pag natikman mo ang Diyos, hahanap-hanapin mo siya. Ibig sabihin, hindi po siya nakapasok. Ibig sabihin, hindi po siya nakapenetrate. Ibig sabihin, the time that you lead them to the prayer of acceptance, hiwalay ang kaisipan nila sa puso nila. It might be they are just only forced by someone or something kasi nahihiya sila. Bakit ba ang iba sumasabay sa panalangin? Whereas sasabay na rin ako, nakakahiya naman. So if there is seriousness on that situation, there will be hungerness. Ito'y kagaya lang isang pagkain na pinuntahan mo sa isang restaurant na one time na natikman mo, laging hinahanap mo. At minsan, kahit sino magluto noon, pero iba yung taong yun. Bakit pag siya nagluto, ang sarap? Ako po, pag pumupunta ng Calgary, ng BAM, meron po ko kayo nahanap doon ng restaurant na lalakad kang pagkakahaba, tapos pipila kang pagkakahaba para lamang daw sa hinahanap kong ramen. Alam niyo na po yung kulo yung sinasabi ko, pag kumain po ako, dinahanap ko yung kanyang menu niya, ang sarap ng ramen nito. Pero nung ako'y pumunta ng Canmore, though the same name, the same brand, the same order, when I get it,
iba pa rin ang lasa nung galing sa original. Ito ay nasa nagluluto. Those parehas ang putahe, parehas ang ingredients, same amount ang spices, iba pa rin ang kamay ng galing sa original. Tandaan niyo po yan, ha? Laging iba pa rin kung sino ito, hinahanap mo yun. Ako, iba yung panlasa ko. Ang sarap na pag sino na naglutong yun. Expert siya talaga. May kakaibang klaseng karisma. Bakit ko ito sinasabi ito? Ang may pagkauhaw sa presensya ng Panginoon, pag natikman mo po nung una pa, hindi mo na ito may papagpalit kahit kanino pa man dahil ito original. Ang presensya ng Diyos ay ganon. Once natikman mo siya, naranasan mo siya, hindi mo siya aayawan. No matter what the world will gonna bring in, hindi mo ipagpapalit yung Kristong tinanggap mo. Amen? Ang opinion ng tao doesn't matter. Ang mahalaga ako at yung personal relationship ko sa Diyos, that will matter. Hindi dahil sinabi ni pastor, dahil sinabi ni Numan. No, what God said in my heart, dito ako maniniwala. So it means, pag naranasan mo yun, it means God dine with you, nakasama mo siya sa isang hapag, kumain kayo, pinapasok mo siya. At ang matindi nito, sinabi sa verse 21, to him who overcame, I will grant him to sit. Antindi punto privilege ito. For those who overcame, pero those people who overcame, napakatindi po pinagdadaanan nila. Pero sabi ito, makakatabi kita. Wow! Ang sarap, di ba? Doon sa trono ko, ito lang yung verse na nakita ko na nahahayaan ka ng Diyos na umupo sa kanyang tabi. Wala na po kayo makikita na ibang ganyan. Isang hari, isang Diyos magpapaupo sa kanyang tabi. Ay sinabi niya pwede pala. Pag na-okay mo. Pag naranasan mo siya. Kaya no wonder why those people experience God, encounter God, they make a difference. The fruit is so nagmamanifest. It is beyond. Bakit nangyari ito? Kasi nakaranas sila ng presensya ng Panginoon. So ngayon, gusto mo ba talagang maranasan ang kanyang presensya? Yan. Sabi dito, the question is, are we desperate enough? Or do we long enough for His presence? Or can't we live without Him in our city? Or are we willing to seek Him together as a city church? Ay, hindi. Okay na kami, malaki na kami na lamang. By the way, this coming June 21st, mayroon pong March for Jesus. Please, I encourage you to join with the body of Christ. March for Jesus. Saan mag-i-start yun? Diyan po sa Legislative Building sa Wascana. Kung kaya, alam niyo po, nag-March for Jesus kayo, nakapaglakad pa kayo sa city, nag-exercise pa kayo. Saan pa kayo? Di ba? Please, join with the body of Christ. Ilang araw na lang po yun, 3 weeks na lang po. I think Saturday yun. And they mentioned me na umattend doon. Ako po excited doon. Please, come and join with us. So, you know what? Jesus is knocking at the door of our cities. Makailan po tayo? Ay hindi, malaki na ang church namin. Hindi, okay na kami na lang. Kami na lamang. No. There's pride. Pumapasok ang pride sa buhay na napakaraming churches. Hindi nila marinig ang pagkatok ng Diyos. Those wildfire, pagkatok ng Diyos na po ito sa ating cities. Yung pagdami ng mga nakikita natin na lumalakad sa lansangan ng mga homeless, pagkatok na po ito ng Diyos sa ating cities. Pagtaas ng mga bilihin, pagkatok na po ito ng Diyos sa ating cities. Those people na ito ng Diyos sa ating cities. Those people na sobrang daming nalalayoff, pagkatok na po ito ng Diyos sa ating city. We hear it? Tayo dapat makialam? Yes. If we want to experience revival, we must invite God sa ating city.
The church has a sole responsibility. If we neglect the call of God, the city will gonna turn down into ruin. Because without God, our city will be invaded by the devil. Hahayaan ba natin ang ating mga pinagpagalan na para sa ating mga magiging anak at apo ay masira na lamang? No way. We must pray for our cities as well. Alam ko kayo nananalangin. Ipanalangin nyo din po ang Regina and ang ito pong ating Saskatchewan. So we must roll out even royal carpet sa ating king pagdating niya dito to invite glorious entrance in our cities. We must do this together as a corporate church in our cities. Sama-sama po natin roll out ang carpet dito. Na Lord, welcome po kayo. Ikaw, Jesus. Ngayon nga June, alam niyo po ba na-move yung date ng March for Jesus? Matagal na nakabook. Pero dahil merong isang grupo na kinuha yung date na yon, I move kayo, ito muna. Alam niyo po sino ibig sabihin. Kung sino magpaparada ngayon June. At marami din po akong nakikita at nababalitaan, pero never kung ito nakita na aking mga mata. Ng kung sino mga body of Christ, kung sino mga Kristiyano nakikisama sa kanilang nanunood pa. Wow. It means you tolerate them. You are one with them. Don't follow what the world is doing. Please, wag po kayong gagaya sa ginagawa ng mundo. So, it's not possible to be lasting corporate impact on a city as a single congregation. So, God hasn't constructed the rules of the lot that way. It means, wag po tayo lamang na, Lord, okay na po kami, madami na umattend. No, it's not. We must invite God. We must invite God. If you want our church to grow, if you want to make our city holy, we must invite God in our city. Kailangan po ito sa revival po natin dito. Hindi po ito kaya lamang isang gawin ng isang church lamang. As I observe right now, marami po mga church that now are dying because few people are attending the church. But glory be to God. God called us for this season to stand up for what is right. And we must invite Jesus as the King, as the Mayor, as the Governor, as the President, as the Prime Minister in our city, in Jesus' name. Amen? Palapang po natin ang Panginoon Jesus. So what are those things? The roadblocks. Diba, minsan pa nagdadrive kayo, paikot-ikot, ano ba ito, may harang na naman. Ano ba ito, may construction na naman. Diba, nalilit kayo, 5 minutes, naiinip na kayo. Ano ba ito, non-stop na construction ito. Kagaling at may ginagawa. Diba, pinapaganda, para susunod na pagdaan mo, may smooth na. Pero nagko-complain ka, ang haba na ng train nito, grabe, traffic naman. Paglaba, may train na naman. Bakit hindi ka umalis sa maga? Diba, madami tayong mga complain. Pero alam niyo po, habang nagdadrive ka, may mga roadblocks ka nakikita. Spiritually, may mga roadblocks ka ding dadaanan. And what are those roadblocks na pinagdadaan mo? And we haven't yet realized the consequences of the lack of refusal doon sa hindi natin pagtanggap sa Panginoon dito sa ating bayan. So I want you to encourage you to consider the condition in our city right now. Please, pray. Pray. Dahil ang condition natin ngayon ng city ay hindi po nagiging maganda. Napakaliit po ng Regina, pero ang crime, tumataas. So, we must pray hard. So, just as there are roadblocks keeping you from reaching your destination, even when you're driving a car, there are roadblocks to God's entrance into the city. Alin po yung mga roadblocks ito? One is pride. Ito po yung isa sa bagay kung bakit ang Diyos ay hindi makakilos sa ating bansa, sa ating bayan, because of pride. Ay hindi, madami na kami, okay na kami, kayo na lamang. Alam niyo po, every time na ako po umaattend ng Body of Christ, ako po nalulungkot. Ang daming Filipino churches dito. I am the lone pastor, Filipino pastor na umaattend doon. I'm so sad, I don't know where are they.
Hindi po sila nakikialam. Kaya po ako'y nalulungkot. Nagkakanya-kanya. So, the body is so divided. Even the Filipino community. Because, ang nasa isip nila, magpadami lang ng sarili nila. Is that the right thing to do? So, how can we have revival kung iniisip mo ay sarili mo lang? Sabi ni Philippians chapter 2, verse 5 to 8, who being in every nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking every nature of a servant, being made in human likeness, and being found in the appearance of man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. See, bagamat siya Diyos, hindi nag-aring kapantay ng Diyos. Ibinaba niya kanyang sarili, nagpakababa, nagpakatao. Imagine mo siya, nagpakababa. Kahit siya Diyos, kahit siya Hari, kahit utusan niya ang anghel, isang iglap, bababa lahat sila. Isang salita lang ni Jesus, pero hindi. Sabi dito, siya ay nagpakababa. Ang pride, ang isa sa nagiging dahilan kung bakit ang tao ay hindi makaranas ng presensya ng Diyos. Ang pride. Alin yung pride? Kasi anak na ako ng Diyos eh. Kasi ang pangalan ko nasa langit na eh. Eh bakit pa ko hihingi ng tawad? Bakit pa mananalangin? Bakit pa magpapasting? Anak na ako ng Diyos. Bakit ka nagtututbrush linggo-linggo, araw-araw? Bakit ka naliligo? Bakit ka naliligo araw-araw? Bakit ka nagtututbrush? Daily. Bakit gusto mo maging malinis ka, di ba? And that's the reality. Though you are saved, we must always ask God, Lord, if I'm not worthy, cleanse me. That's what you call humility. Kung tayo gusto natin maging malinis, physically, how much more sa harapan ng Diyos? Yes, you are saved, but we must be humble enough. Always, as long as we are here on earth, we should not take that thing. Yes, the just shall live by faith. Na ikay ligtas, yes, na naandun ka na, nakasulat ang pangalan mo. But still, iba yung pinapanahanan ng salita at presensya ng Diyos na naandun ang humility sa Kanya. Pride is the one that who destroyed the lives and even so many Christians nowadays. We must be humble enough. Lord, thank you, iniligtas mo po ako. Lord, kung nagkasala, linisin mo po ako. It is the one that will gonna attract God's attention if you always humble enough with God. Humble. Humility. Kailangan lagi po tayo nagpapakumbaba, nagpapalinis, kagaya ng ating physical body, na tayo daily nagtututbrush, daily nanliligo, daily nagtatidy up, daily nililinis natin. Bakit? Ang hirap kumain, nakakainan mo, makikita mo ang dish ay punong-puno, yung lababo punong-puno ng plato na hindi na naglilinis. Di ba? Pagkita mo nagkalat, ang mantikan, everything, meron magaling lang magluto, hindi naman marunong maglinis sa stove. Masarap magprito ng itlog, paborito yung itlog, hindi naman marunong maglinis ng pan. Diba? Ang point dito, oy, wala akong pinaparinggan sa inyo, ha? Wala ganun dito. Si pastor, sinasabi lang, wala dito na si J1 at si Jaina. Ha? Yan. And every mom says, so pride, please. We should be humble enough. Though you are saved, though your name is written in the book of life, but we must always ask God, Lord, cleanse me. If I'm not worthy, cleanse me. Because humility is the only area that God can reveal Himself to you. Hindi pa pwedeng i-reveal ng Diyos ang kanyang sarili. Yes, anak ka na, pero gusto ng Diyos, humble ka. Another thing is, idolatry.
I do. Not three. When the presence of God is not in the city, it is the fault of the church. Tandaan niyo po ito, ha? When the presence of God is not in the city, it is the fault of the church. Anong mayroon sa Vancouver? Anong mayroon doon? Knock on wood. Think about sino ang nagmamanifest sa Vancouver. Ang Vancouver, maganda lang pasyalan yan. To tell you honestly, pero ang tumira doon, it is not because mamahalin. No. God will provide. Because yung Vancouver is morally down. Morally down. Apakatindi. Makakasalubong ka doon, nako, name it. Sa Hastings Street, name it, kung anong ginagawa nila doon. The church, napakaganit na mag-ani, na magpadami ng member sa Vancouver. Antindi ng spiritual warfare doon. Antindi ng idolatry doon. Napakatindi. When the presence of God is not in the city, kaya we always declare, Lord, invade mo ang Canada, invade mo ang Vancouver. Kung hindi nila sila manalangin ng ganoon, tayo mananalangin para sa kanila. Kaya ba natin 'yon? Amen. Praise God. Sabi ng Psalm 23 verse 3 to 4, who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, he who is not lifted up in soul and idol and sworn deceitfully. O sino daw po? Yung nakakaranas ng presensya ng Diyos? Yung mga taong hindi sumamba sa Diyos-Diyosa? Di ba? Yung may mga malinis na kamay? Whatever we substitute for our love for God becomes an idol. Whatever that we substitute our love for God becomes an idol. Naku, hindi ko kaya mabuhay pag wala ka. Bakit mo ako iniwan? Tigil. Hindi sumama ka. Ano yan? Diyos mo. No, whatever we substitute, ano ba yung nakakaagaw sa presensya ng Diyos para hindi ka magpatuloy sa Kanya? If you are still hanging with someone na nagiging dahilan siya ng iyong paglago, it's better to stop it now. Now, itigil mo na. Because it will not help you. It is idolatry. You substitute with love, so-called love, fleshly love. Hindi sabi ng Panginoon, magmahalan kaya minamahal ko. Kaya hanggang ngayon, mahal ko si Steve Di ba? Si Adam. You know what I mean? Nagiging idolatry po ito. Whatever we substitute, ano ba yung lagi mong ginagawa, pinapanood, nilalakaran, o ano ba, pwedeng trabaho, pwedeng asawa, pwedeng anak mo, at pwedeng aso. Naalala ko sabi ni Bishop, Sunny, okay lang mag-aso, huwag ka lang magiging alipin yan, ha? Nag-remind po sa akin yun. Bakit? Minsan, aalis ka na ba, iniisip mo, kumain na kaya aso ko? Hindi mo na naisip, kumain na kaya asawa ko? Kumain na kaya anak ko? Pag nagkaroon ng substitution, ay nako, delikado, idolatry po yun. Another thing is immorality. 1 Corinthians 6:18-20. Flee from sexual immorality. All other sins a man commits are outside of his body, but he who sins sexually sins against his own body. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is immorality in you, whom you have received from God? You are not your own, you are bought with a price, therefore honor God with your body. This is another thing. Kung bakit ang presensya ng Diyos ay hindi makakilos. If you are the person na ka-experience ito, repent and stop it. Ang Diyos po ay sagana magpatawad, magmahal.
God will gonna discipline us in His own way, in His own God's term. But if you do gonna repent and humble yourself before God, papatawarin ka ng Panginoong Jesus. Another thing is the unbelief. Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, that He rewards those who earnestly seek Him. So, mayroon pong city na si Jesus pinuntahan. Hindi po siya nakapag-perform ng signs, wonders, and miracle. He is God. Diba? Natalakay na po natin ito before. Diba? Pinunta siyang bayan. Ang sabi pa nga ni James, Lord, ipadala na lang po natin sila ng kulog at kidlat. Antindi ni James. Oh, kasi hindi sila talanggap. Hindi sila makapag-perform ng signs, wonders, and miracle. It is because of unbelief. Kahit si Diyos, during that time, hindi siya makapag-perform. Kahit na pong panalangin na gawin po namin, kahit alpan sikaw mo, iyak mo, pero pag yung pinapanalangin mo, walang faith, wala din. Antindi, ano? Unbelief. Ito po yung hadlang kung bakit hindi makakilos ang Diyos. Once you pray, believe that you have it. Mark 11 verse 24. Diba? Once nanalangin ka, tanggapin mo, Lord, salamat sa blessing mo. So unbelief is another roadblocks that hinder the presence of God in your life. Yung, mangyari kaya yun? It will prevent us from entering the promised land. Dahil ito ng unbelief nito, God promises us that we ask in His name and He will gonna do it. Remember, nung ipinangako na Diyos sa promised land, lahat po ba sila nakapasok ng Israel? Nakatuntog po ba ka ng mga pa? Hindi. Majority of them, 80% died. Namatay saan? Nakalampas nga sila sa tubig. Namatay naman sila saan? Doon pa rin sa deserto. Only the young people ang nakapasok doon sa promised land. And the two leaders, Joshua and Caleb, the rest, mga bata na po yun. Nagkaroon po ng refining process dahil alam ng Diyos kung ano mangyayari sa Israel kapag pinapasok pa yung iba. So, it will prevent us yung unbelief. Kaya pag kayo may hinihingi sa Diyos, be sure matindi ang pananampalataya mo na makukuha mo at makukuha mo yan. Amen po ba? Kaya, pag may nagsabi, hindi mangyayari yan, sabi ni Lord. Hindi ka naman graduate na, ano? Ibibigay ng Diyos sa akin. Marami nga nakapapasok sa isang kumpanya na hindi degree holder. Di ba? Because they believe. Matindi po pag ikaw may pananampalataya at may paniniwala na Lord, ito magiging akin dahil alam ko, pinangahawakan ko ang pangako. Amen. Lord, naniniwala po ako, hindi po ako tatandang dalaga. Hindi po ako tatandang binata. Lord, naniniwala po ako, magkakaroon ako ng bahay. Lord, naniniwala po ako, magkakaroon ako sarili kong sakyan. I believe. Because when you believe, nothing is impossible. So you are inviting the power, the presence of God in your life when you believe in God's promises. Another, the roadblocks is distraction. There's so many distractions in our service with the Lord. Sabi na Psalm 27 verse 4, one thing I ask the Lord, that I seek Him, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and seek Him in His temple. Sabi, isa lamang hinihingi ko, isa lamang inahangat ko, sabi ni David. I ask the Lord. At sinabi rin niya, better is the day in the Lord than 1,000 days in the hands of the wicked, in the house of the wicked. Mas gusto ko pa isang araw sa presensya ng Diyos kaysa 1,000 araw doon sa kamay, sa bahay ng mga wicked. So there's a lot of distraction happening right now. We are always bombarded from side to side, even from back. Mga distraction for us that we will not continue in the presence of the Lord. So many distractions, so many. Nananalain ka na, bigla mag-dating ang telepono mo. Turn it off. Diba? Distraction. Pupunta ka na sa prayer meeting, suddenly may tatawag, tayo doon, may partihan dito, may birthday. Pupunta ka doon. Sa mata nakagaya ka na. Di ba? There's so many distractions.
Distraction will lead you to nowhere and to somewhere that will gonna keep you blinded. Thinking na ma-reach mo ang destiny mo. No, you cannot reach your own destiny if you're always distracted by someone. So distraction, the devil wants to distract you so that you will not be focused on what God's you entitled to experience and to have something in your life. Ito po ang trabaho ni Satanas, i-distract ang napakaraming Kristiyano para hindi niya magawa ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo. We must give God unhurried time and undistracted hours for Him. Ulitin ko, we must give God unhurried time. Ang haba namang manalangin, ang haba namang magsunglid ni Raste. Di ba? Ang haba naman niya mag-preach. We must give God unhurried time, unhurried hours, undistracted hours. We can no longer get busy with secondary things when the King, God wants our attention. So the amazing thing is, when we pray and when you focus sincerely sa presence ng Panginoon, then no matter what comes along your way, hindi ka madidistract. Alam mo, ang pupuntahan mo ay para sa Diyos. Another thing that roadblocks is, ito po yun yung lukewarm hearts. Di ba? Pag ikimi someone, naramdam mo kapag siya malamig. Naks. Di ba? Alam mo, pag malamya ang tingin niya sa iyo. Naninibago ka, hindi ka naman dating ganyan. Dati dinadala ko sa keg, ngayon sa Teams. Di ba? Napapansin ka. Dati binibigyan mo ko ng brand new, ngayon sa Value B. Sa BB. Di ba? Dati tuwing February, may bulaklak pa nga, press na press, surprise ka pa nga Ngayon, plastic na. Naninibago, nagiging lukewarm. Alam mo, ang Lord, alam niya pag nagiging lukewarm ang kanyang mga anak. Wala nang excitement pagdalo ng church. Yung bang pagkuha ng damit, kung nila na makikuha, hindi nga pinanansya, gusot pa nga. Kagagali pa nga lamang doon sa washing machine o sa dryer, kinuha mo na suta. Sige, na! Mamadali ka pa. Walang excitement. Haharapin mo ang Panginoon. Araw ng linggo, dapat excited ka. Linggo pa lamang. Sabado pa lamang. Alin kaya dito? Ang dami. Tapos kasabihan ka, pwede ba i-dispose mo dami mga damit? Lalo ka nalilito lang. Ay, hindi nga. Siguro, sinuot ko ito noong nakaraang linggo. Sino pinagkakaganon? Ay, ako po malimit ganun Pinipili ko, sinuot ko ba ito noong nakaraang linggo? Noong nakaraang linggo, naisip ko, binabalik ko po, binabaktra ko talaga. So, gusto mo, na-excite ka every Sunday. Lord, gusto ko po presentable ako pupunta sa iyo. Kasi, pag lukewarm, alam ng Diyos po yun Yung wala lang, sa kagaling, umatin na charge, ano natutunan mo? Sarap ng pagkain, ipinirepair ni Brother Juan, pagkain ng, at tinatanong ikaw ng service, sinabi, yung pagkain, masarap ang luto tinamaan ng kunat. Di ba? Huwag na tayo magpakain yan. Kung yun di lamang pagpipilian. Di nga? So, lukewarm, yung pag nanlalamig na ramdam po ng Diyos yan. Kung tayo may mga mahal sa buhay, ramdam din po ng Diyos yan. Dati, pag-gising pa lamang, binibigyan mo na sa hug ang kisses. Ngayon, isa na lamang. Diba? Alam ng Lord yan. Kaya, hindi po natin may itatago po ito sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, mas lalo tayo maging mainit araw-araw. Hindi every Sunday. Amen? Karapan po natin si Lord. Religious spirit. 2 Timothy 3:5. Alin to? They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Maraming ganyan, spirit of religiosity. Diba? Nagiging routine, traditions. Pag-attend na Sunday service, religious na lamang. Hindi, attend na lang ako doon. Wala din naman ako pupuntahan. Nagiging dahilan na lamang. Hindi po. Kaya kayo ma-attend because you want to experience Him. You want to with Him, the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi po ito act of religiosity na kagaya ng ginagawa
ng iba. Ang iba nakukuha sa dress. Ang iba kulay violet from top to bottom. May mga dress code pa sila, blah, blah, blah. No, hindi po dapat yung ganun. That's not the way it is. Ang iba, kung sa kumimbot ang pastor, doon di ko ikimbot lahat. Obserbahan niyo yun. Act of religiosity. Kung anong mannerism ng pastor, naging mannerism din ng iba. Act of religiosity. Meron church po dito, palibasa yung founder, pag lagi nanalangin, ito ang sabi ng aking Panginoon. Lahat siya, yung mga pastor pa nagpipray, nakaganyan. Apay-pay ang tuhod, kakalog-kalog. Gaya. Kung anong ginagawa ng pastor. Diba? Act of religiosity. Ang iba, act of religiosity na ako na, kung nakikita sa piso, hinihila lang ito. Dito pagtayo, ganun din sila, ginagaya din. Act of religiosity. Yeah. No, we should not have a religious spirit. Yes, we should follow yung mga bagay na maganda. Pero pupunta tayo dito, hindi dahil sa damit, sinusuot, pupunta tayo dito dahil gusto mong maranasan ang Panginoong Hesus. Amen? Palakpan po natin si Lord. Disunity. Ito po isa pang matindi kung bakit ang presence ng Lord hindi makapanatili sa atin. Because of disunity. Sabi ng John 17 verse 22 to 23, this is the longest prayer that Jesus uttered, John 17. Alam niyo po, ang sarap i-devotion po nito, John 17. Try it. Himayin niyo po ito pag binasa niyo chapter 1, after the following verse, makikita niyo kung paano manalangin si Jesus. At ito yung sinabi niya sa John 17, 22, 23. I have given them the glory that you gave me. Wow. Kanino ginave yung glory? Sino ito pinagpipo ni Jesus? Sinabi niya sa John 17, hindi siya nananalangin sa mundo, ipinapanalangin niya yung mga iniligtas. Aba, marami siya. Pag-pray po natin magkaroon ng peace in the whole world. Yun yung mga taong hindi alam ang Biblia. John 17, when Jesus said, He uttered and He prayed for those people that being saved. Believers. Romans chapter 8:34, Jesus intercede for His people. 1 John chapter 2, Jesus intercede, our intercessor. He is in heaven, still interceding for us. Sinong ipinag-intercede niya? Yung kanyang people. But, if the people are divided, hindi po siya makakilos. We should have unison spirit. Unity spirit. Especially pag sa gawain ng Panginoon. I have given them glory. Kanino ibigay ang glory? Di ba sabi, walang pwedeng umangkin ng glory? Which, that is true. Pero ang Diyos, ibinibigay niyo ito sa kanyang mga anak. Pero tayong mga anak, huwag mong basta kukunin dahil delikado yan. Sabi ito, I have given them the glory that you gave me that may be one as we are one. Yes, we have si kind of glory. Pero ang kapurihan ay sa Diyos lamang. Pero ang Diyos, because He is humble enough, gusto niyang iparanas ito sa atin. Pero huwag tayo maging acknowledge at magmamayabang at magmamataas. Sabi ito, I in them and you in me, may they be brought to complete unity and let the world know that you sent me, that He loved them as even as you have loved me. So this unity is one of the roadblocks. That's why the presence of God, and even in the city, God doesn't move. If the body is divided, the church, the city will not stand. We must pray and support. Please, this coming March for Jesus, join with us. This coming July 19, we are invited by the body of Christ in Muscho. Join with us, Saturday. Binigyan po tayo ng 40 minutes doon para mag-perform and mag-preach. Your servant, we, the body of Christ, naimbitahan po tayo doon. Sama-sama po tayo sa July 19, Saturday, sa Muscho. And we will gonna invade Muscho for the glory of God. Amen? Nangamark? Yeah, malimit po ito sa Muscho eh. One thing that God wants us to realize is how very desperately He cares for lost in our city. So, we must realize it. Na ang Diyos po is so desperate. Even our city gusto niya mabago. But the question is, do we? He is a compassionate God. The pain and the cry in the city have touched His heart deeply.
He wants us to partner with Him, bringing hope in our cities. But He cannot do this if there are barriers for the presence of God na hindi makapasok. Hindi siya makakakilos kapag may mga hadlang. One is disunity from entering in our city. God is the only answer to all the problems and pain. His presence in our cities will make the difference. Yung presensya po ng Panginoon ang tunay magpapabago sa atin. And we must invite Jesus Christ in our city to be our King and our Lord in our city. Church, we should always declare that Jesus is the God of our city. Kung gagawin po natin to, mas madali po ang revival sa ating bansa. And those people experience encounter, those people ay yung mga taong nakaranas ng kanyang presensya. Destiny is revealed in encounter. And every great encounter is traceable in divine encounter. Every great story is traceable in divine encounter. So if you want to experience prosperity in your family, in our city, we must invite God in our city. I-declare po natin yun. Tayo po'y tumayo. I know you are blessed. I know we do have God. Please, always include in your prayers that Jesus and by the power of the Holy Spirit will rule and reign sa ating probinsya, sa ating bansa, even sa Pilipinas. Lord, come, rule and reign. We invite you to come, Lord, and have your way in Regina. Lord, there are so much problems lies ahead. Wildfire, hungerness, recession, homelessness, fatherless, disgruntled family, drugs, addiction, vices, homosexuality, killing, murders. Lord, there's so much issue. Hindi po namin to kaya solusyonan. We need you. We need you, Jesus, to rule and reign in Regina. Come, Lord, by the power of the Holy Spirit. Reign in this city. Reign in our families. Reign in our lives. Let there be, Lord, the revival in this city. Take over, God, this land. Invade this land by your presence. Invade this land by your power. Invade this land by your love. Lord, we pray to destroy all the works of the devil in this place. Command your angels to uproot them and destroy them right now. In Jesus' name. Regina is a holy place. We declare it in Jesus' name. Jesus, you are our God. You are our King. Come, Lord. Rule and reign. Fill this place. Fill this place, God. In Jesus' name. We give you glory. And I pray, God, all your people, let them experience you as well.
Give them a heart that hunger for your presence, hunger to experience you. Give them a heart, Lord, so that they will gonna know you better in mighty and biblical way. I know, Lord, whoever experience you, make a difference. While we are praying, I pray, God, by the power of the Holy Spirit, move and touch their lives. Baguhin mo silang lubos, O Diyos. Makita ka, maranasan ka nila, marinig nila ang tinig mo. Makita nila ang glory mo. My God, encounter your people for your glory alone. Lord, and I pray, O God, for the unity of the body of Christ. I pray, Lord, to rule and reign in the body of Christ at Regina. Ikaw lamang, Jesus, ang Diyos at Panginoon na aming kinikilala dito, Lord, sa aming bansang ito. And I pray, Lord, for your people down here that will hear your message, that starting today, they will gonna make a difference by the power of your Holy Spirit. That every time, Lord, that they will gonna pray in their closets, while they're alone, katagpuan mo sila po, Panginoon. That they will gonna win soul. That they will gonna evangelize and share the gospel of love, the gospel of hope for those people that too are lost. Salamat po, Panginoon, sa salita mo ngayong magang ito. Salamat, Lord, sa presensya mo. We give you glory and we give you praise. Muli po, Panginoon, ang Regina ay para sa iyo at tanging sa iyo lamang, Jesus. Ang Saskatchewan ay para sa iyo at tanging sa iyo lamang, Panginoon. Rule and reign. You are our God, our King and our Savior. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen and Amen. Praise the Lord. Amen. Ngayon naman po tayo po ay dadako na sa second part of our worship service, which is the worship of giving. Pakibuksan po ang ating mga Biblia sa Luke chapter 6, verse 38. And may 3 point lang po ako na gustong i-share sa inyo ngayong hapon na ito. So Luke 6:38. Ang sabi po dito, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So ang unang point po natin, number 1 is, it is a test to give. This is something that expected ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Na as we give, ito po ay isang, ang principle of giving po is, it is something na kailangan meron po tayong gawin. So meaning that, it is something that expected of us, na tayo po ay magbigay. Number 2 po, the treasure. Ang sabi po dito, it will be given to you. Notice po, tignan po natin na sinabi po doon na a good measure. During the time of Jesus, ang good measure daw po, during pag namimili sila sa market is, may dala-dala po kayong basket or kung ano man po, pocket, yun po ay pupunuin ng grains. And then sabi po ng Lord, pupunuin daw po, if we give, it will be a good measure. So pupunuin ng Lord, it will be pressed down. So ibig sabihin po, isisiksik pa. Kung imagining nyo po na meron kayong basket, so pupunuin po yun, isisiksik pa, at sabi doon, shaking together, yun po kung yung basket nyo ay isi-shake po, para po talagang walang air pocket doon sa loob ng basket, para po talagang punong-puno. At sabi po doon ay running over. So pupunuin po hanggang sa dulo
nung basket po ninyo and mag-overflow pa doon sa lap nyo. Amen po ba? Sino po ba ang naniniwala doon? And number 3, the truth. It will be measured to you. So ito po ang panahon na magde-decide kayo kung kayo po ay ano pong blessing ang gusto nyong ma-receive sa Panginoon. Kasi sabi po doon sa bandang dulo, for the measure you use, it will be measured to you. So this is the time that we will decide kung ano pong blessing ang gusto nating matanggap sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi po lang sa ating preaching, one of the roadblocks is unbelief. Ang hindi po pananampalataya at pagtitiwala sa salita ng Diyos. Kaya ngayong hapon pong ito, we encourage you to believe and maniwala po tayo sa pangako ng Diyos sa atin. There's 2 ways to give. Number 1 po yung ating e-transfer, ja1regina@yahoo.com. At meron po tayong personal envelope na kay Ate Neri po sa likuran. Pwede po tayong humingi ng envelope para po ihulog po natin dun yung ating cash. Ready na po tayong magbigay sa Panginoon? Amen. Sige po, tayo po yung manalangin. Itaas po natin ang ating mga kamay as an act of surrendering everything sa Panginoon. Oh Lord, we honor, we praise you, and we glorify you. Lord, you know the heart of your people. Nakikita mo po ang aming mga puso, ang aming mga intentions, O Lord, ang aming pagbibigay sa iyong panambahan. We pray, O God, that you will continue to bless this offering. At sabi mo po sa iyong mga salita, as we give, you will give it good measure, pressed down, shaking together, and running over. Lord, we trust in your word. And we know, Lord God, na patuloy mong pagpapalay ng iyong mga anak na patuloy na nagbibigay sa iyong ubasan. And let this gifts and offerings be only used sa furtherance ng iyong kingdom. At the end of the day, Lord God, you will find each and every one of us faithful. Salamat po, Panginoon, truly, to you all the praises, the glory. In Jesus' name we pray. Amen. For our announcement, may practice po and meeting ang lahat ng women's. Last practice na po natin. So, diretso na po. Masusurprise. Hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng kalalakihan dahil yung mga asawa po ay alam naman na nagpa-practice po kami. Masusurprise na lang po kayo sa aming very pasabog. So, sa mga women's po, kasi may meeting din po ang mga leaders at ang pastors on boards para for camping today. So dito na lang po yun. Siguro po sa women's, kasi yung ibang women's kasali din po doon, dumiretso na po tayo sa kids room, kung saan tayo magpa-practice. Pakidala na rin po doon yung pagkain nyo, tapos diretso na po tayo para matapos po natin agad, makabalik po tayo dito para sa meeting for camp, for local camp on June 27, 28, 29, and 30 sa Eco Valley, McLean 3. So yung kasama po sa meeting, diretso na po tayo doon. August 29, 30, and 31 ay yung national camp po natin. May in-announce na po to last week para sa hindi po kasama wala po dito last week. May website po na kailangan i-fill out para dun sa food. So kung wala po kayo noon, nasa JA1 Regina prayer group po or pa-approach na lang po si Rev. Ang magbe-bless po sa food next week ay ang mga kababaihan na ang kalalakihan ang magluluto. Yun po ata ang ano. So, ang mga magbubuhat din po ng mga gamit kalalakihan. Pero, ayun po ay pagmamahal ng mga kababaihan sa inyo. Kayo lang po ang magluluto. So, after po next week po, didiretso po tayo sa Candy Cane. Unless magbago po yung location. Pero after, sa Kiwanis po pala. Sa Kiwanis, doon po tayo didiretso, hindi po tayo dito kakain. So, sama-sama na po tayo doon. And then after next week, LG po ni Sis Sheila and Bong, yung magpapakain. Sports Fest po. So, pinapa-announce po to ng ating Sports Fest Committee. August 2 and 3, meron na po tayong date for Sports Fest. So, please make sure you sign up. May 3 po tayong sheet doon ng papers para po sa sign up. Ang last day of signing up or registration is on June 29. So, today, makikita nyo lang po yung papel na yun dyan lagi for you to sign up. Sa University of Regina po yung ating location. So wala pa pong time, meron na po pala, August 2, that's Saturday 10 a.m. to 8 p.m. Elimination round daw po yun.
August 3, Sunday, 4 p.m. to 10 p.m. yung finals. Pangmalakasan po yung sports fest natin ngayon. Ang designated team po ay i-announce ng Sports Fest Committee on July 6 and i-distribute din po yung colored shirt from July 6 to 13 kung saan po kayo naka-assign na group. Meron din pong games for kids, pampalarong Pinoy for kids. So yun lang po. Okay, next Sunday, paki-post ng skeds ng sa games, yung Saturday, kuno activities prior to the hours para alam, makita lang lahat. Ano. So, ni-encourage po kayo, dumalo po kayo ng ating palarong pambansa. Yan. August 23. Ma-invite nyo po mga kaibigan nyo na po. Huwag kayong mag-alala. May pagkain pong inhanda si Brother Mark doon. Yan. Talagang matindi po yan. Handa ni Brother Mark at saka ni Brother Sinel. Naka-prepare na po yon. Ano po, please yung pong sasama ng August natin sa Thanksgiving sa Edmonton, I encourage you to join with us at bibigyan po namin kayo ng $100 ang bawat sasakyan po na pupunta doon para papandagdag man lang po sa gasolina. And by the way, mag-stay po dito yung mga leaders natin. We will gonna tackle about the program for our local camp at the end of this month. Tayo po tumayo. Yan, praise God. Taas po natin ating mga kamay. At iniiwan ko sa bawat pinili, hinihilang ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagpapala ng Diyos Anak, ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumain niyo lahat. Lumakad kayo sa parada ng tagumpay. In Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless you all. See you this coming Sunday.